Bago dumating ang 12:00 ng tanghali ay hinila si Arabella ni Mrs. Rosegate sa isang Japanese restaurant. Muli ay nag-order na naman ito ng katakot-takot na pagkain. "Rose, I don't think..." Busog pa siya sa merienda nila. "You should try different kinds of food. Alam mo bang ang pagkain ng tanging makapagpapaligaya ng gusto sa isang tao?" "Akala ko'y love," biro niya. "Love is bittersweet, laging may kasamang lungkot. Pero ang pagkain, puro kasiyahan lang ang bigay nun." "Paano kung maimpatso ka?" Malakas na naging tawa ng writer. Sinimula nitong tambakan ng pagkain ng pinggan niya. Tinikman niya ang isa sa mga potahe. "Oh, masarap hindi ba?" sabi nito. "Oo, pero higit na masarap dito ang luto ni Aki. Pag natikman mo ang luto niya, baka hindi ka na tumayo sa mesa," sabi niya. Akira Laguarga. Hindi ba't ang Akira'y pangalan ng lalaki? Sa panahong ito ay hindi na uso yan. Parents can name their children anything they want. May narinig din akong chismis tungkol sa kanya. They say also that she hates men and loves women. Lesbian ba siya? Sorry sa question. Nauutal na tanong nito. Sa ilalim ng kama, nakita ni Akira ang kanyang rubber shoes. Mabilis niyang isinuot ang mga iyon. Araw-araw, pagkatapos ng klase niya sa university, ay nag-exercise siya sa gym. Sumasaglit lamang siya sa dormitory para magpalit ng gym clothes. "Sige na naman, Aki. Sumama ka na sa amin ngayon ni Hiroshi. Wala namang masamang mangyayari kung hindi ka makakapag-gym ngayon," pakiusap ng roommate niyang si Sayoko. "Date yung dalawa yun. Makakagulong lang ako sa inyo." Binitbit na niya ang kanyang gym bag. "Kasama namin si Makoto. Kilala mo naman siya, hindi ba? Classmate mo siya sa English. Magiging group date ito." "Sorry, pero hindi ako nakikipag-date." Mataman siyang pinagbasda ng babae. "Ayaw mo talaga sa lalaki, no?" wika nito. "Ano naman gagawin ko sa kanila?" Lahat ng tao rito sa dorm ay sinasabing tomboy ka, na ang gusto mo ay babae, pero hindi ako naniniwala ron. 2 taon na tayong magkasama sa kwarto, pero kahit minsan ay hindi mo ako tsinansingan. Napangiti siya. "Siguro'y dahil mas gusto kitang maging kaibigan o talagang hindi ko type ang mga katulad mo, Sayoko." Binato siya nito ng unan. "Kahit kailan talaga hindi kita makakausap ng maayos," reklamo nito. "Enjoy your date," sabi niya, sabay bukas ng pinto. Nagkagulatan sila ni Akiko na akmang kakatok na sana ng pinto. "Aki, may isang bisyo na naghahanap sa'yo sa baba," bulalas nito. "Lalaki? Sino?" Napalapit si Sayoko. "Baka hindi ako kailangan niya," sabi niya. Malabong may lalaking maghahanap sa kanya, lalo na iyong bisyonen o ubod ng gwapong lalaki. Ilag siya sa mga lalaki, lalo na kung may hitsura mga iyon. Natitikman ng mga iyon ng matalas niyang dila. Hinihiya talaga niya ang mga iyon, para kasi sa kanya, ang mga lalaking may mukhang ay walang ibang pinagmamalaki. "Ikaw, Akira Laguarga," ang sinabi niyang hinahanap niya. Galing pa raw siya ng Pilipinas. Pilipinas? Naalala niya ang kanyang ama, isa itong Pilipino, at pagkatapos ng diborsyo nito sa kanyang Haponesa ay nagbalik ito sa sariling bansa. Mula noon ay wala na siyang nabalitaan dito. Hindi na siya tinawagan o sinulatan man lang nito. Ang tanging iniwan nito sa kanya ay ang apelyido nitong Laguarga. Isang apelyidong papalitan niya oras na makapag-ipon siya ng pera. "Sinong lalaking iyon, Aki?" ani Sayoko. "Ngayon lang nangyari to. Madalas ay panay mga babae naghahanap sa'yo," ani Akiko. "Posible kayang inutusan ng ama niya ang lalaking naghahanap sa kanya?" Nagmamadali siyang bumaba. Sa reception hall ay nakita niya ang bisita niya. Totoo nga ang sinabi ni Akiko. Bisyo na ng lalaki. May cleft chin din ito. Nang tumayo ito para salubungin siya, ay napansin niyang matangkad ito para sa isang Pilipino.
May 5'10" siguro ang height nito. "Akira," nakangiting sabi nito. Noon niya nakita ang dala nitong kahon. "Pinapunta ka ba rito ng ama ko?" sabi niya sa Pilipino. "Hindi, pero nang magkita kami sa Maynila, nung isang taon ay nabanggit niyang dito ka sa Shijunko nagkokolehiyo. Nagbabaka sakali lang akong makita kita rito. Alam mo bang 3 universities yata ang pinuntahan ko sa paghahanap sa'yo?" Namaywang siya. "Sino ka ba? At anong kailangan mo sa akin?" Mataray niyang sabi. "Ako si Michael, pinsan mo." Wala akong natatandang pinsan na Michael ang pangalan. "Well, hindi naman kasi tayo magpinsang buo. Ang magpinsang buo ay ang father mo at ang papa ko. We're second degree cousins." Hindi pa rin niya matandaan kung sino itong kaharap niya. 2 beses pa lamang siya nakakapunta sa Pilipinas. Doon ay maraming ipinakikilala sa kanya ang ama niyang mga kamag-anak, ngunit bata pa siya ng mga panahong iyon. Nasa grade school pa lamang siya. "Sorry, pero di talaga kita matandaan." Nilagpasan niya ang lalaki. Kahit pinsan pa niyang Michael na ito ay hindi siya interesado. Wala siyang panahon sa sino mong lalaki. "You were 8 years old nang pumunta ka sa hacienda namin. Naglaro pa nga tayo, kasama ang sister ko si Elsie at ang tita nating si Satin. I taught you about horses. I even gave you a ride on my horse Salamander." Nagsimulang mag-alaala niya ang insidenteng sinasabi nito. Binalikan niya ito ng tingin. Almost 12 years ago na iyon. "Natatandaan mo na?" Lumuwang ang pagkakangiti nito. "So, hindi pa rin ako interesado makipag-usap sa'yo. I don't like guys at ang sino mang lalaking miyembro ng pamilya, lagwarga, ay kinakamuhian ko." Natigilan ng lalaki. Sumibad siya ng alis. Usually ay 2 hours lamang siyang nag-workout sa gym. Ngunit ngayong gabi ay nag-3 oras siya. Kailangan niyang maalis ang galit niya sa ama na muling ipinaalaala nitong Michael na ito. Matagal na niyang itinakwil ang kanyang ama. Kinalimutan pagkatapos siyang pabayaan ito. Para sa kanya ay patay na ito. Nang lumabas siya ng gym ay 11 o'clock na. 12 o'clock ang curfew sa dorm nila. Hindi siya nag-aalang mapagsarahan. 3 bloke lang naman ang lalakarin niya para makarating doon. Minabuti niyang mag-jogging na rin para mas mapagod siya at magtuloy-tuloy ang tulog niya. Nakakaisang bloke na siya ng 2 lalaking natatakpan ng mga bonnets ang mga mukha ng humarang sa daraanan niya. "Akala mo siguro ay basta-basta na lang namin mapapaglapas ang kaibangan mo, no?" Tinangka niyang lagpasan ng mga ito, ngunit sinunggaban siya nito. Nanlaban siya. Last year, umatan siya ng isang karate class. Nakaabot siya ng purple status bago niya iniwan iyon dahil puro lalaki naging classmates niya. Hindi niya matika mga ugali ng mga yon. Agad niyang nasipa ng maselang parte ng isa sa mga lalaki. Susuntukin na sana niya sa mukha ang isa pa nang maramdaman niyang mahigpit na paghawak sa kamay niya. Napalingon siya. 3 lalaki pa ang nasa likuran niya. Bago pa siya nakagalaw uli ay nahawakan na ng mga ito ang isa pa niyang kamay. Agad siyang sinimkuraan ng isa sa orihinal niyang kalaban. Nanlabo ang paningin niya. Ibinagsak siya sa kalsada ng mga lalaki. "Bakero," pagmumura ng isa. "Akala mo siguro ay hindi nakapaghandaan ng paglalaban mo." Natawa ito. "Pagkatapos ng gabing ito ay hindi ka na makakapagmalaki sa akin, Akira." Nagwala siya. Pinilit niyang makahulagpos, ngunit nanatiling mahigpit ang pagkakahawak ng mga lalaki sa mga kamay at paa niya. Hindi niya kayang labanan mga ito. Hindi niya maliligtas ang kanyang sarili sa pagkakataong ito. Nakaligtas siya noon sa pagtatangka ng stepfather niya dahil nag-iisa lang yon. Ngunit ngayon ay hindi sapat ang lakas niya sa 5 demonyo. Kinasusuklaman talaga niya ang lahat ng lalaki. Wala nang ginawa mga ito kundi saktan siya, hiyain at pagtangka ang pagsamantalahan. Sumigaw siya ng malakas. Agad iyong naputol nang ipasak sa bibig niya ang makapal na tela. "Masyado mo kaming nilait, Akira. Ipinahiya. Kaya ngayong gabi ay pagliligayahan mo kaming lahat."
Nagtawanan ng mga lalaki. Natiyak niyang tuluyan ng sisirain ng mga ito ang kanyang buhay. Napapikit siya. Gusto niyang isigaw sa kalangitan kung bakit nangyayari ito sa kanya. Bakit siya laging inaapit, sinasaktan ng mga lalaki? Ang ama niya ang unang nanakit sa kanya. Nantalikuran siya nito at iwanan. Sumunod ay ang stepfather niyang nagtatangkang gasahain siya. Nakaligtas siya mula rito, ngunit mas pinaniwalaan ito ng kanyang ina. Kinampihan nito ang stepfather niya at inakusahan pa siya ang nang-akit sa lalaki. Naramdaman niya ang pagwasak sa kanyang damit. Tumulo ang luha niya. Akira? Akira! Nagdilat siya ng mga mata. Napakurap siya. Ang mukha ni Michael ang nakita niya sa kanyang harap. Noon niya napansing wala nang pumipigil sa mga kamay at paa niya. You're safe. Hindi ka na masasaktan pa ng mga gagong yun. Tinulungan siya nitong makabangon. Nakita niya ang 5 lalaking nakabulagta sa paligid. Ikaw ang gumawa nito? Paano? Hinambalos ko sila ng kuha kong tubo. Masyado silang busy sa ginagawa nila sa'yo, kaya hindi nila ako napansin. Hinubad nito ang suot nitong jacket at ibinalot iyon sa kanya. Patay na ba sila? Duguan ng mga attackers niya. Iyon lang ang isang basag lang ang mukha. Buhay sila, pero tiyak kong sa ospital ang bagsak nila. Gusto mo bang isuplong natin sa mga pulis? Umiling siya. Nagpahid ng luha. May eskandalo lamang ako at tiyak na palalabasin ng mga abogado ng mga yan na malandi ako. Nakasalanan ko kung paano to nangyari. Baka nga mabaligtad pa nila ang lahat at... Napatingin siya sa lalaki. Isang foreigner dito sa Japan. Sa ginawa nitong pagliligtas sa kanya, posibleng makasuhan ito ng frustrated murder. Kailangan natin makaalis dito. Sa hotel na tinutuluyan ni Michael Lahuguarga, siya humantong. Kung tumuloy siya sa dorm, marami magtataka sa itsura niya. Madali niyang mabibigyan ng dahilan ng mga pasa niya. Sasabihin niyang aksidente, pero ang pagkakasira ng damit niya, mahirap ipaliwanag yon. Kailangan niya makakuha ng bagong damit. Isang matangkad na lalaki ang inabutan nilang nakahiga sa isang twin beds ng hotel room. Pio, makikisiksik ka muna ron sa kwarto ni Wendell, sabi ni Michael. Hoy Michael, patay ka kay coach. Ba't ka nagdala rito ng babae? Gago, pinsan ko si Akira at kailangan niyang pansamantalang matutuluyan ngayong gabi. Pinsan? Lokohin mong lelong mo. Pagdating natin sa Pilipinas, isusumbong kita kinasatin. Patay ka ron pag nalaman nilang nagdala ka ng prostitute. Hindi ako prostitute, banat niya. Natameme ang lalaki nangangalang Pio. Natawa si Michael. Half Japanese lamang si Akira at marunong siya magtagalog. Naiintindihan niya ang lahat ng pinagsasasabi mo. Kaya mabuti pa pare magsorry ka na sa kanya bago ka mapahiya ng husto. Pasensya na. Sorry. Hiyang-hiyang sabi ni Pio. Dun ka na rin matulog sa kwarto ni Wendell. Walang imik na lumabas ng kwartong lalaki. Pasensya ka na rin kay Pio. Mabait naman yon. Kasama mo nagpunta sa Japan ng mga kaibigan mo? Kaibigan na teammates. Nanalo kasi sa championship ang basketball team namin. Kaya itong bakasyon dito sa Japan ang regalo sa amin. Sa Sunday, pabalik na kami sa Pilipinas. Lumapit ito sa phone. Tumawag sa boutique na bukas ng 24 hours sa ground floor ng hotel. Ino-order siya nito ng mga bagong damit. Domo arigato, Michael-san. Mahina niyang pagpapasalamat sa lalaki. Wala yun. Teka muna, nakaisip ka na ba ng mga dahilan sa pagbalik mo bukas sa dorm kung bakit di ka na nakauwi ngayong gabi? Sasabihin ko nakitulog ako sa bahay ng pinsan ko. Napangiti ito. That's a good reason at totoo pa. Bakit ka nga pala nandun sa kalye? Akala ko'y umalis ka na pagkatapos kitang tarayan. Nasabi kasi sa akin ng mga friends mo sa dorm na doon ka dumaraan pagkagaling mo ng gym. Inabangan kita. Nagkaintindihan kayo ni Sayoko? Marunong akong kaunting Nipongo at gusto ko ring ibigay yan sa'yo. Itinuro nito ang umbok sa bulsa ng jacket nitong suot niya.
Nang hugutin niya iyon ay nakita niya ang kahong daladala nito kanina sa dorm. Binili yan ni Satin para sa'yo at magagalit sa akin ng babaeng yon kung hindi mo tatanggapin. Si Satin, nagbalik sa alaala niya ang itsura ng babae. 12 anyos ito nang mahuli niyang makita rito. Pero parang matanda na kung kumilos at mag-isip. Parang nanay ang dating ng ugali nito. Kamusta na siya? May asawa na ba siya? Malakas na naging tawa ng pinsan niya. Malabo yata mag-asawang babaeng yon. Nakakatakot. Ang tapang-tapang niya. Lahat kami sa bahay natataranta pag nag-utos na yon. Kasama mo sa bahay si Satin? Yeah, pati na rin ang lola at lolo ko. At ang mga anak kong sina June at July. May asawa ka na? Umiling ito. Nahihirapan ako makakita na mapapangasawa. Anito. Lagi kasing inaaway ni Satin ng mga anak ko ang magiging girlfriend ko. Pilya pala mga anak mo. Ilang taon na ba sila? 11 years old. What? Ilang taon ka na ba? 24. Ha? Totoo bang anak mo sila o ampon? Para kang magkakaanak na may kaedad na 11 years old. Naging father ka na nila ng 13 pa lang? Yeah. Are you sure gusto mong marinig ang kakaibang kwento ng pamilya namin? Dinala kita rito para makapagpahinga. Malabong makatulog ako at interesado akong malaman ang kwento nyo. Nang gabing iyon ay natuklasan niya ang tungkol sa buhay ng kanyang pinsan, ang pagkamatay ng ama nito at ng kapatid na si Elsie, ang pagkakaroon nito ng mga anak at maging kung paano ito naging isang basketballista. Nabanggit din nitong may bago ng pamilya ang ama niya, pero hindi siya interesado roon. Ayan, kumpleto na ang biography ng iyong pinsan. Siguro naman ay kwekwentuhan mo rin ako ng buhay mo rito at kung bakit ka naging man-hater. Nagulat siya. Ganun ba ako ka-obvious? Natawa siya. Hindi naman, para halang suplada. Kaya ko nalaman yung tungkol sa pagiging man-hater mo dahil na rin sa kwento ng mga friends mo sa dorm. In-interview mo yata sila ng husto ah. Natutuhan ko lang iyon nung nag-aaral pa ako sa Masscom. But you're changing the subject. Hindi ka pa nagkakwento. Pinagbasdan niya ito. Kahit nagkakaila siya dito, masasabing isa pa rin itong estranghero. Isa rin itong lalaki. Taglay ang apelyidong kinamumuhian niya. Ngunit, but then mukhang pagod ka na. Wika nito. You better rest here. Hihintayin ko na lang kung kailan ka magkakwento ng life story mo. Isang linggo ang bakasyon namin dito sa Japan. Dadalaw-dalawin na lang kita sa dorm nyo. Tumayo ito. Naglakad patungo sa pinto. Hindi ka makatulog dito? Aki, we're cousins. Pero madudumi ang utak ng mga kasama ko. Besides, may reputation din akong bilang isang lady killer. Kahit dalawa pa ang higaan dito ay walang mangyayari. Madudumihan pa rin ang reputation mo. Ayoko mangyari yon. I will always protect your honor, Akira. Nang makalabas na ito ng kwarto ay naging malinaw na sa kanya na iba-iba ito sa lahat ng mga nakilala niya. Si Michael Laguarga ay isang lalaking maaari niyang respetuhin at pagkatiwalaan. Nang mag-volunteer siyang maging tour guide ni na Michael at ng mga kasama nito ay nagulat ang pinsan niya. Ngunit labis din itong natuwa. Ang ibinigay niyang dahilan dito ay bilang pasasalamat sa ginawa nitong pagliligtas sa kanya. Ngunit ang totoo, gusto rin niyang makilala ng husto ang pagkatao nito. Sa loob ng isang linggo ay nakilala niya ito ng husto. Ang respeto at paghanga niya rito ay lumaki. Natuklasan din niya ang isa sa mga masasamang obsession nito. Mas interesado itong mamili ng mga manga at original video animation kaysa mamasyal sa iba't ibang lugar tulad ng mga teammates nito. Isa pala itong otaku or die-hard fan ng mga Japanese comics and cartoons. Bagamat nagkakaintindi ito ng Japanese, hindi ito marunong magbasa ng Japanese characters. Siya naging translator at guide para mabili nito ang lahat ng mga gusto nito. Mas madalas tuloy ay silang dalawa lamang magkasama at iniiwanan nila ang mga teammates nito. Noong huli lamang niya natuklasang sinasadya nito iyon. Pinoprotektahan pala siya nito sa atensyon ng mga kaibigan nito. Michael,
Kaya kong itataboy ang anumang unwanted attention ng mga lalaki. Sabi niya rito. I know, ang pinoprotektahan ko lang ay yung feelings sa mga friends ko. In case hindi mo pa alam, you happen to be very cute, very kawaii. At pag na-inlove ang mga teammates ko sa'yo, mai-in-despair sila. Masisira ang concentration nila sa paglalaro ng basketball. Papangit ang laro ng buong team. Nani? Kwan ay galit na sabi niya. Malakas ang naging tawa nito bago siya inakbayan nito. You're okay, Aki. Masarap kang kasama. I can always be just me. Hindi ko kailangan magpa-impress sa'yo o alagaan kang tila isang babasaging kristal. You can hold your own. In fact, sa tingin ko'y kaya mo ring gawin ang lahat ng kaya kong gawin. Nagtaka siya. Usually naiinis siya kapag nadidikit siya sa katawan ng sinumang lalaki. Ngunit ang akbay nito ay iba. Very protective. Walang mali siya. Pag nagkaroon ka ng pagkakataon, bisitahin mo kami sa Pilipinas. Kami naman magpapasyal sa iyo roon. Higit na maganda ngayon ang asyenda simula ng pamahalaan ni Unisatin. Napatingala siya rito. Sa loob na maikling panahon, nagawa nitong makuha ang kanyang respeto at paghanga. At hindi na niya maaari pang maitanggi that she really liked him. Kung ito ay tinatawag na pag-ibig ay hindi niya alam. Ngunit ayaw niya magkahiwalay pa silang dalawa. Gusto ko rin silang makita. They seem like very interesting people. Anya. Pagdating mo ron, treat ko ang lahat. I'll make sure na ikaw naman na mag-enjoy. Michael, hindi lamang ako basta bibisita sa Pilipinas. Gusto kong doon ako tumira at ituloy ang pag-aaral ko. Nagulat ito. Sasama na ako sa pag-uwi mo ngayon. At kung papahayag si Satin, gusto ko sana'y doon tumira sa asyenda mo. Saglit na itong nakahuma. Ayaw mo bang tumira ako sa inyo? Nag-aalala siya. Marunong ka bang magluto? Of course, ako yatang number 1 sa cooking class namin. Ngumiti ito. Good. Mahigpit na niyakap siya nito. Isasama na talaga kita pabalik sa Pilipinas. Simula kasi nang mawalan kami ng cook, si Satin na nagluluto sa amin. Hindi namin matikang luto niya. Sumasakit ang siya namin. Hindi niya napigilan ng matawa. Natitiyak niyang isang bagong buhay ang naghihintay sa kanya sa Hacienda Dureza. Pagkaraan ng ilang taon, isang masinsinang meeting na naman ang ginaganap nila. As usual ay nasa kitchen silang mga babae at ang topic nila ay si Michael Laguarga. We have to get rid of Paula, ani Satin. Yeah, I agree, ani Elsie. She's so perfect at nagustuhan din siya ni Michael, pero hindi ko talaga siya masisikmura. Reklamo ni Akira. Parang bigla siya nagbago. From being nice and sweet, naging ubod ng arte at napakasilosa pa. Ani June. Matapos natin siyang suportahan at tulungan kay Michael, inilalayo na niya tayo sa kanya. I'll kill that bitch. Nanggigigil na sabi ni July. Okay then, we need another plan to get rid of her bago pa niya makumbinsi si Michael na pakasalan na siya. Pasya ni Satin. I have a plan, pero kailangan natin ng tulong ng isang lalaki, sabi ni Aki. Hey, huwag mong magamit-gamit si Gabriel, babala ni Satin. O si Ryder, ani Elsie. Masyado pang bata sa ganyan si Rafael, sabi naman ni June. May kakilala akong lalaki, si Pio, yung teammate ni Michael, ani July. Pwede na. Noon nila mararamdaman ang paparating ng mga yabag. May tao. Meeting's over, sabi ni Satin. Pumasok sa kusina si Gabriel. Nandito pala kayong lahat. Anito, akala ko'y walang tao. Hi love, bye now, sabi ni Satin sabay dampi ng halik sa pisngi ng lalaki. San ka pupunta? Tanong ng huli sa kasintahan. Sa kwadra ng mga kabayo. Why don't you join me? Sure. Pero may kailangan lamang ako kay Aki. Anang binata. Magpapaturo ka ba ng self-defense?
Tukso ni Elsie. Baka mag-enroll siya sa cooking class. Pag nakasal kasi sila ni Satin ay siguradong siya ang magiging tagaluto. Sabad ni June. Dahil ma-ospital lamang siya lagi pag kinain niya ang luto ni Satin. Ani July. Bago ko pa man makasagot si Gabriel ay nakaalis na ang 4 na babae. Napapailing na lumapit ito sa kanya. Aki, nagawa mo na ba yung cake na order ko? Sure, dala mo na ba yung bayad? Tanong niya rito. Humugot ito ng 1,000 pesos mula sa bulsa. 2,000 yung nasa carrot cake na ginawa ko. Bakit biglang nagmahal? Dahil espesyal talaga ang pagkakagawa ko. At magbayad ka na. Sigurado namang masasarapan ng husto si Satin sa cake na iyon. Sobra ka talaga kung managa. 100% ang patong. Kumuha pa ito ng isang 1,000 peso bill mula sa pitaka nito. Natatawang ibinulsa niya iyon. Can afford ka naman eh. O sige na, sumunod ka na kay Satin. Pagbalik nyo rito ay nakadisplay ng inyong anniversary cake sa kwarto niya. Sinamahan ko na rin ng champagne. Ang isineselebrate ba ninyo sa anniversary na ito ay yung pagsagot nyo sa iyo o yung pagkakakuha mo sa kanyang virginity? Namula ang mukha nito. Malakas ang naging tawa niya. Sabi nga naman niya, mula umaga hanggang 7 o'clock ng gabi ay nasa asyenda si Akira at pinamamahalaan ng kitchen ng pamilya Laguarga. Kahit mayroon siyang mga kinuhang assistant sa pagluluto ng makakain ng lahat ng tao sa bahay at mga nagtatrabaho sa asyenda, ay personal pa rin niyang pinagmamahalaan ng lahat ng menu for the day. Every 8 o'clock naman ng gabi, kapag Tuesday, Thursday at Saturday, ay nagtuturo siya ng isang cooking class. Monday, Wednesday at Friday night ay martial arts classes naman. Para sa kanya, kompleto at masaya na ang buhay niya. Wala na siyang mahihiling pa. Higit sa lahat, kabilang siya sa isang pamilya na kay tagal niyang pinangarap. Isa rin itong pamilya na unti-unting lumalaki at nagiging interesting sa pagdaan ng panahon. Ang pag-aasawa ay wala ng puwang sa buhay niya dahil hindi niya kayang ipagkaloob ang puso at katawan niya sa kung sinong lalaki lamang. Kung siguro ay makakapagtago siya ng isang lalaking tulad ni Michael, ngunit imposible iyon. Masyadong unique ang lalaki. Wala itong katulad. At lalong malabo na hangarin niyang itong mismo ang maging asawa niya. Noong una ay inakala niyang love siya rito. Ngunit sa pagdaan ng panahon ay napatunayan niyang very platonic pala ang pagmamahal niya para dito. Hindi kasi niya naranasan yung sinasabing spark or heat kapag kasama niya ito. At alam niyang love without passion was only friendship. Medyo ginabi siya ng uwi ng araw na iyon mula sa cooking class niya. Ngayon kasi ang pagtatapos ng first batch ng mga estudyante niya ngayong taon. Nagkaroon sila ng maliit na party. Inaasahan na niyang tulog na ang lahat sa bahay. Pero nagulat siya nang malaman niyang may isa pang gising, si Michael. Michael, ano ginagawa mo rito? Hindi ba't may laro ka ngayong gabi? Nagpaalam ako kay coach. Mas importanteng umuwi agad ako rito. May nangyari ba? Kanina bago magsimula yung game namin, I got a long distance call from Japan. Nagkahinala agad siya kung kanino galing ang tawag. Galing ba sa utosan? I mean sa mother ko? 19 years old siya nung magpasya siyang sumama kay Michael sa Pilipinas. Kung kailan may kalayaan na siyang gawin ang anumang gusto niya. Hindi na siya nagpaalam pa sa kanyang ina dahil hindi naman siya mahalaga rito. No, it's from a lawyer. Siya ang naging tagapangasiwa ng mga naiwan ng ina mo. Naiwan? Your mother died 3 months ago. Sa'yo mapupunta ang lahat ng pag-aari niya. Matagal ka nang hinahanap ng abogado. They were able to find out my name at kung nasan ako. They traced you through me. May naramdaman siyang lungkot sa dibdib niya. Ngunit hindi tumulo ang mga luha niya dahil nawala ang pagmamahal niya sa ina mula nang piliin nito ang stepfather niya. Paano siya namatay? Aksidente. Nabaril siya ng isang ligaw na bala.
At ang stepfather ko? Siya ang intended target. It seems na may nakaaway ang stepfather mo. Pinatay siya. Nadamay lamang ang mother mo. Nilapitan siya ng binata. Para maklaim mo ang inheritance mo, kailangan mo magtungo sa Japan. Aayusin ko ang schedule ko para masamahan kita. Thanks, Michael. Pero kaya ko nang gawin ito. I need to do this on my own. Sigurado ka? Tumango siya. Noon pa man ibatid na niyang magbabalik siya sa bansang sinilangan niya. Maganda pa rin ang Japan. Mayayaman pa rin ang mga tao sa kabila ng economic depression na nagaganap sa buong mundo. At nananatiling mahalaga sa bawat Hapon ang karangalan kaysa buhay. Ngunit sa kabila ng pagiging very modern ng bansa, isang bagay pa rin ang hindi niya magustuhan sa kultura nito. Nananatiling animoy second-class citizens ang mga babae. Hindi nabibigyan ng pagkakataong makapantay sa mga lalaki. Bagamat half Japanese siya, hindi niya matanggap ang ganoong sitwasyon. Isa rin iyon sa mga dahilan kung bakit mas pinili niyang manatili sa Pilipinas kahit itinuturing itong third world country. Dahil doon ay maaari niyang piliin ang kanyang sariling kapalaran. Kanina ay naayos na nila ng abogado ng kanyang ina ang lahat ng mga papeles. Nasa pangalan na niya ang mga pag-aari nito. Ang pera ay ipinatransfer niya sa bank account sa Pilipinas. Ang bahay at lupa ay pinagbenta niya. Ang mga personal belongings na tulad ng alahas at iba pang mahalagang antiques ay dadalhin niya sa hasyenda. Bahala na si Satin kung saan ito ipapwesto ang mga natuturang antiques sa bahay. Isang bagay na lamang ang hindi pa niya nagagawa. Iyon ay ang dalawin ng puntod ng kanyang ina. Nagpalipas pa siya ng isang araw bago niya puntahan ang libingan ng ina. Pagdating niya roon ay nalaman niyang may nauna na sa kanya roon, ang kanyang ama, si Donato Laguarga. Kinontak din ako ng abogado niya. Hindi na ako sumabay sa pag-alis mo, ngunit umasa ako magkikita na rin tayo rito. Sabi nito, nanatili siyang walang imik. Lahat ng maaari niyang sabihin dito ay nasabi niya rito. Aki, sa kabila ng galit mo sa akin at hindi pagkilala sa akin bilang ama mo, tatandaan mong para sa akin ay anak pa rin kita, na kahit na ano pang mangyari maaasahan mo ko. Tiningnan niya ito ng masama. Alam mo bang nang iwan mo ang aking ina ay pinabayaan niya na ako? Nang una niyang ginawa ay humanap ng may papalit agad sa'yo. Dahil hindi raw niya kayang mabuhay na mag-isa, na kailangan niya ng isang lalaki sa kanyang tabi. At ang lalaking ipinalit niya sa'yo ay tinangka akong pagsamantalahan. Nasaan ka noong mga panahong yon? Nasa piling ng ibang babae sa Pilipinas. Aki, shut up. Hindi ako katulad ng ina ko. Hindi ko kailangan ng isang lalaki sa aking buhay para makumpleto iyon. I can stand on my own 2 feet. Kung bibigyan mo ako ng pagkakataong mapunan, tinalikuran niya ito. You've lost your chance. At kung ipipilit mo pa rin kailangan ko ng isang ama, hindi ikaw ang amang kailangan ko. Ang lolo Gascon ang tinuring kong ama. Binilisan niya ang paglalakad. Wala siyang pakialam kung patuloy ng surutin ng konsensya niya ang lalaking nakatulong sa kanya para mabigyan siya ng buhay sa mundong ito. Nasilaw sa liwanag ang lalaking binansagang katana. Ito ang ika-4 na araw na pananatili niya sa madilim na kwartong ito. Nang dalhin siya rito ay inakala niyang ito na rin ang kanyang magiging libingan. Sinenyasan siya ng naka-sunglasses na lalaking nagbukas ng pinto na lumabas sa sumunod dito. Ang mga natamo niyang sugat sa katawan ay nagsisimula ng maghilom. Ngunit nanatiling nababalot siya sa sarili niyang dugo at natutuyo na. Tumayo siya. Nagreklamo ang kanyang paa at tuhod ng matagal nang hindi niya nagagamit. Naramdaman din niya ang pananakit ng kanyang katawan na hindi pa ganap na nakakabawi mula sa parusang natikman niya. Ngunit binaliwala niya iyon. Diretso siyang naglakad. Natitiyak niyang may kailangan na naman sa kanya ang kyodai. Dinala siya ng lalaking sumundo sa kanya sa paliguan. 2 babae naghihintay sa kanya roon. Pagkaraang mapaliguan siya,
Mabihisan at mapakain ay pinaharap siya sa kyodai. Kasalukuyang nakaupo ito sa tabi ng bintana, nakatanaw sa hardin nitong puno ng halamang bonsai. Naupo siya at tumuyukod. Isang paghingi lamang ng tawad ng kailangan ko sa iyo. Ishima-san, kung ginawa mo yan, ay hindi ka na sana nahirapan ng husto. Nanatili siya sa pagyuko. Pinilit kong tanggapin ang kaparusahan ninyo dahil kailan ay hindi ko hihingi ng kapatawaran ng ginawa ko. Lahad niya. Napabuntong hininga ang kyodai. May edad na ito. Lampas 50 na. Ngunit taglay pa rin ito ang kapangyarihang nagpapasunod sa lampas 100 taong tauhan. Matigas talaga ang ulo mo, Ishima-san. Sa kabila ng maraming taon ay hindi pa rin ako nakakasiguro sa katapatan ng grupo mo. Nanatili siyang walang imik. Ngunit ang katapangan at kakayahan mo ay ilang beses nang nakapagpaligtas, hindi lamang sa grupo ko, kundi maging sa buong samahang kinabibilangan natin. Dahil sa iyo nakaligtas ang anak na babae ni Shabon sa mga kamay ng mga dayuhang puti. Ikaw rin ang dahilan kaya ako narating ang ranggo ko ngayon sa samahan. Matagal na natili ang katahimikan. Nang muling magsalita ang kyodai, ay inutusan siya nitong maupo na. Nagtaas siya ng paningin, naupo ng maayos sa sahig. Kailangan kong mahuli ang serbisyo mo, Ishima-san. Ang Shishikuro ay natagpuan na. Kunin mo iyon at patayin mo ang sino mo nagmamay-ari ngayon nun. Kailangang mabigyan ng leksyon ng mga taong hindi magbibigay galang sa samahan natin. Itinuro nito ang isang brown envelope sa mesa na nasa sulok ng kwarto. Kinuha niya iyon. Binuksan niya. Naroon ang impormasyong kailangan niya para maisakatuparan ang bagong misyon. Naroon din ang larawan ng kanyang target. Isang taong babaeng nagngangalang Akira Laguarga. Ayon sa passport ng lalaking kilalang Katana, ang buo niyang pangalan ay Ismael Cristobal, 23 anyos at isang Pilipino. Ang dahilang ibinigay niya sa pagbabalik niya sa Pilipinas ay upang mamasyal at dalawin ang kanyang mga kamag-anak. Ngunit walang kamag-anak na dadalawin si Ismael. Natitiyak niyang buhay pa ang mga iyon, ngunit para sa mga ito ay matagal na siyang patay. 14 na taon nang nakakaraan mula nang umalis siya ng Pilipinas. 9 na taon pa lamang siya noon. Isinama siya ng kanyang ina sa pagpunta nito sa Japan. Doon natagpuan ng kanyang ina ang kamatayan. Siya ay natagpuan ng grupo ng kyodai. At ngayon, sa pagbabalik niya ay hindi na siya si Ismael Cristobal, kundi ang Katana na siyang tatapos sa buhay ni Akira Laguarga. Paglabas niya ng airport ay pumara siya ng taxi. Hindi niya alam kung nasaan ang target niya, ngunit hindi siya titigil hanggat hindi niya ito nakikita. Isa sa katuparan niya ang misyong iyon. Dahil kung muli ay susuwayin niya ang utos ng kyodai, buhay na niya ang tiyak na magiging kapalit niyon. May 2 linggo nang nakabalik si Akira sa asyenda at muli ay isang meeting na naman ang ipinatawag ni Satin. Nagsimula ang kanilang usapan tungkol sa paghahandang mangyayari sa nalalapit na kasal ni na Elsie at Ryder, ngunit sa bandang huli ay napunta iyon sa pag-aasawa ni Michael. Itutuloy pa rin ba natin ang paghahanap ng mapapangasawa ni Michael? Ibinuko tayo ng Paula na yon nang tsugiin natin siya sa buhay ni Michael. Iritadong sabi ni July. Oo naman, hindi dahil nabuko na niya ang ating plano ay titigil na tayo. Ani Satin. Baka naman ma-turn off na yan siya roon sa pipiliin natin. Ma-pride din kahit paanong lalaking yon, sabi niya. Nonsense. Kung talagang flawless yung girl, he won't get turned off. Sinsala ni June. Okay then, may nakilala akong isang girl. Lumapit si Elsie sa kanya. Nag-guest siya minsan sa show ni Michael and her name is... Napasigaw ito. Nakita niya ang pagkukulay pulang kanan ng manggas ng t-shirt na suot nito. Nasundan iyon ng pagkabasag ng mga bote ng spices sa may ulo ng Nia. Dapa! Sigaw ni Satin. May bumaril sa atin! Sigaw ni June. Binato niya ng isa sa mga nahulog na bote ng spices ang switch ng ilaw. Nagdilim sa buong kusina.
Naramdaman niya ang paggapang palabas ni Satin. Natitiyak niyang kukunin nito ang baril nito. Nilapitan niya si Elsie. "Are you alright?" "Oo, nadaplisan lang ako. May panyo ka ba?" Pakitalian itong braso ko para matigil ang pagdurugo. Pagkatapos niyang matalian ang sugat ng dalaga, ay narinig na niya ang mga putok na nagmula sa baril ni Satin. Ang ginamit ito marahil ay iyong mga infrared camera na baril ng lolo nila. Sumilip siya sa bintana. Pilit niyang inaninag kung nasaan ang taong bumabaril sa kanila. Wala silang narinig na putok kanina. May silencer tiyak ang ginamit niyon. Hindi yun basta-basta. Professional ang tumitira sa kanila. Pero bakit? Nilingon niya sina June at July. Ngunit si June lang ang nakita niyang nakadapa sa sahig. Nasaan si July? Sumunod siya kay Satin. Bubuksan niya mga ilaw sa labas ng bahay para daw makita natin yung bumaril sa atin. Ilang minuto pa at nagliwanag na ng husto ang labas ng bahay. Ang mga ilaw na iyon ay ginagamit lamang nila kapag may party. Isang anino ang agad na nasulyapan niyang tumatakbo palayo. Umalingaw-ngaw muli ang baril ni Satin. Lumuhod ang anino. Iniwasan ng bala bago ito muling tumayo at ipinagpatuloy ang pagtakbo. Hindi na siya nagdalawang isip. Sa pangangatawan nito ay malino na isa itong lalaki. Hindi niya ito mapapatawad sa pagtatangka sa pamilya niya. Lumabas siya ng bahay. Sinundan niya ang lalaki. Narinig niya ang pagtawag sa kanya ni June at Elsie. Ngunit walang dapat na ipag-alala ang mga ito. Kaya niyang pangalagaan ng kanyang sarili. Kabisado rin niya ang lahat ng sulok ng asyenda. Batid niya kung paano at kung saan patungo ang lalaki. Tiyak na tatakas ito. May alam siyang daan para masabat ito. Nag-shortcut siya. Tamang-tama ang dating niya sa may bakod. Naroon pa ang lubid ng mga ginamit ng lalaki kanina para makapasok sa asyenda. Nagtago siya sa malalagong halaman doon. Ilang saglit pa at narinig niya mga yabag. Hinintay niyang mangyapit ito sa lubid bago niya ito sinugod. Ngayon niya na pinakikinabangan ng husto ang lahat ng mga natutuhan niya sa mga martial arts at boxing instructor na kinuha ni Michael para sa kanyang self-defense studies. Walang matinding sipa at isang suntok sa mukha nitong matatakpan ng bonnet ang agad niyang pinakawalan. Napaurong ito. Itinutok nito sa kanya ang baril na hawak nito. Isang out and kick ang pinakawalan niya. Humagis ang baril sa lalaki. Bago ito pang muli makabawi ay sinunod-sunod na niya ang kanyang atake. Sinalag ng lalaki ang kanyang mga ulos. Marunong itong lumaban. Napaurong siya nang mahagip siya ng isang kamay nito sa tagiliran. Ngunit muli ay umatake siya. Ginamit niya ang galit niya para makalimutan niya ang sakit na nararamdaman. Tinangka niyang sipain ang harapan nito pero sinalo ng dalawang kamay nito ang kanyang paa. Hinawakan ng mahigpit at saka siya ibinalibag sa lupa. Bumagsak siya sa lupa ng padapa. Tinangka niyang bumangon ngunit dinaganan siya sa kanyang likod ng lalaki. Mahigpit na hinawakan nito ang ulo niya. Babaliin nito ang kanyang leeg. Ikaw lamang sadya ko, Akira. Hindi mapapahamak ang pamilya mo. Pagkatapos nito ay magbabalik na ako sa Japan. Narinig niyang sabi nito bago humigpit ng husto ang pagkakahawak nito sa kanyang ulo. Natitiyak niyang wala na siyang ligtas. Biglang lumuwag ang pagkakahawak nito sa kanyang ulo. Kasabay niyon ang pagkawala ng pagkakadaga ng tuhod nito sa likod niya. Mabilis siyang bumangon. Malayo na sa kanyang lalaki. Nakabulagta ito sa lupa. Hindi na ito gumagalaw. Isang lubid din ang nakapulupot sa leeg nito. Aki, are you alright? Noon niya nakita si June. Nakasakay ito sa kabayo. Hawak nito sa isang kamay ang dulo ng lubid na nakapulupot sa leeg ng lalaki. Tumango siya. Naintindihan na niya ang nangyari. Sinilo ni June ang lalaki at hinaltak iyon palayo sa kanya. Mukhang napatay ko ata, sabi nito nang bumaba ito mula sa kabayo. Maingat na nilapitan niya ang lalaki.
Inalis niya ang lubid sa leeg nito. Bakas sa lakas ng paghila ni June ay nabali ang leeg nito. Ibang klase rin naman ang lakas nito. Napuno ng liwanag ang paligid. Nagdatingan na ang 3 babae. Bawat isa ay may hawak na flashlight. "June? Aki?" Boses ni Satin. "Nandito kami," aniya. Natuon ang atensyon ng lahat sa lalaking nakabulagta. "Siya ba ang bumaril sa atin?" Tanong ni Elsie. Tumango siya. Nakaluhod siya sa tabi ng lalaki. "Ngunit hindi kayo ang kanyang target. Ako lang," saad niya. "Ano?" Halos sabay-sabay na bulalas ng lahat. "Aki, mukhang buhay pa siya. May pulso pa eh," sabi ni Elsie nang makalapit ito sa lalaki. "Alisin natin ang takip niya sa mukha," ani June. Hinawakan niya ang bonnet ng lalaki. Tumutok ang mga flashlight sa mukha nito. Bawat isa sa kanila ay hindi nakaimik nang makita nila ang itsura nito. Dahil ang mukhang tumambad sa kanila ay ubod ng ganda. Sa unang pagkakataon ay narealize ni Akira na ang bahay ng mga lagwarga ay nagsisimula ng mapuno ng mga lalaki. Noong una siyang pumunta rito, mas marami ang mga babaeng nakatira rito. At dahil bihira namang magstay sa bahay ang Lolo Gascon at si Michael, nabansagan ang bahay bilang Casa de las Mujeres. Ngunit ngayon, habang pinagmamasdan niya sina Gabriel, Ryder at Rafael sa sala, ay natiyak niyang malabo nang matawag itong Casa de las Mujeres. Nang mabalitaan ng mga ito ang nangyayaring gulo, ay nagsipagsugura na mga ito rito. Dati-rati ay si Michael lamang ang lalaking hindi niya pinangingilagan. Ngunit sa pagdating ng 3 barakong ito, mabilis na lumapit sa kanya si Rafael at kinuha ang tray na puno ng coffee mugs. Ito na nag-distribute ng mga iyon sa lahat ng mga naghihintay sa pagbabalik ng Lolo Gascon at ni Michael mula sa ospital. "Hindi ka na dapat nag-abala pa," sabi ni Gabriel nang abutin nito ang isang baso ng kape sa tray. "Yeah, you should rest. Matindi rin ang naging experience mo ngayong gabi," ani Ryder. Nagkibit balikat na lamang siya. Medyo naiilang siya sa sitwasyon. Hindi siya sanay na magkaroon ng mga lalaking tumutulong o nag-aalala sa kanya. Mahirap makatulog, lalo na sa mga nangyayari. Singit ni Satin. Nakatayo ito sa may bintana. "Kung hindi ko binigyan ng sleeping pill si Elsie, baka gising pa rin hanggang ngayon. July is very busy drafting her new invention. Para daw ma-detect agad namin kung may papasok na walang pasabi dito sa asyenda. June is helping her. Sa ngayon ay wala tayong magagawa kundi maghintay muna," ani Gabriel. "Ang di ko maintindihan ay kung bakit balak ang patay ng lalaking yon." Si Ryder naman yon. "May kinalaman siguro yung maliit na lion figurine na iniwan sa akin ng mother ko. Natagpuan namin sa katawan niya yon," kalmadong sabi niya. Batid niyang ang buhay niya ang nasa panganib. Ngunit hindi niya papayagang matakot ang kanyang sarili. Naputol ang usapan nila nang marinig nila ang pagdating ng sasakyan. Agad na binuksan ni Satin ang pinto. Sinalubong nito ang Lolo Gascon at si Michael. "Natauhan na ba yung killer?" tatanong ni Satin ng mga ito. Tumango ang lolo nila. Ngunit dahil sa ginawa ni June, di lamang nagka-fracture ang leg niya. Nagkaroon din siya ng amnesia. "What?" Halos sabay-sabay na bulalas nila. Wala siyang anumang matandaan sa nangyari ngayong gabi. In fact, akala niya ay 9 years old pa lamang siya. It seems ang tanging naalala niya ay ang 9 na taon niyang paninirahan dito sa Pilipinas. Hindi ko ano naging buhay niya sa Japan, ani Michael. "Masyado yatang convenient ang amnesyang yan," komento ni Gabriel. "Nalaman ba niyo kung ano ang pangalan niya?" tanong ni Ryder. "Pwedeng ma-check yun sa mga police records." "Ismael Cristobal," ani Lolo Gascon. "Ismael?" Kumunot ang kanyang noo. Katunog iyon ng mga pangalan ng mga lalaki sa paligid niya. Ngunit kabaligtaran ang sadya nito sa asyenda. Hindi pag-ibig ang dala nito, kundi kamatayan para sa kanya. Walang nakuhang anumang identification card sa kanya, but the doctor saw a large dragon tattooed sa likod niya.
May kagat-kagat na espada. Natigilan siya. Nagsimulang magtugma-tugma ang mga nalalaman niya sa Ishmael na iyon. Galing ito ng Japan. Magaling lumaban, walang kinatatakutan. At ngayon ay may tattoo. Posibleng miyembro siya ng Yakuza. Bulalas niya. Napatingin sa kanyang lahat. Bakit hahangarin ng Yakuza ang kamatayan mo? Wala ka namang ginagawa sa kanila. Ani Michael. Ipinakita niya sa binata ang lion figurine. Nang makuha ko ito sa gamit ng aking ina, inakala kong family heirloom namin ito, ngunit malinaw na hindi ito sa amin. At ang tunay na may-ari nito ay di lamang gustong maibalik ito sa kanya. Gusto rin niya magbayad ng sinumang kamuhan nito. My stepfather was rumored to have been killed by the Yakuza. Marahil ay ninakaw niya to. Nilapitan siya ni Satin. Hindi ka na mapapahamak pa sa mga yon. Anito. Kahit na may amnesia pa ang assassin na pinadala nila, tiyak na makakatulong pa rin siya. Satin, iba ang mga Yakuza. Natitiyak kung magpapadala uli ang mga iyon ng bagong assassin. Hindi sila titigil hanggat hindi natatapos ang trabaho nila. Ganyan nga mga nababalitaan ko tungkol sa mga organisasyon na yan, singit ni Ryder. Kung ibabalik kaya natin yung figure na yan, ani Rafael. Hindi sapat yun, Rafael, dahil para malinis nila ang karangalan nila na nasira sa pagkawala ng figurine na ito, kailangan bayaran niyo ng dugo ng buhay ng mga taong nagkasala sa kanila. Well, that's what I've heard, sabi ni Ryder. Pero walang kasalanan dito si Aki. Hindi ba nila maiintindihan yun? Giit ni Satin. Kinuha ko ang figurine, Satin. Iniuwi ko rito sa Pilipinas. Iyon ang kasalanan ko, sabi niya. Wala akong pakaalam sa baluktot na paniniwala ng mga taong yon, mariing sabi ni Michael. I won't allow the Yakuza or their assassins to hurt you, Akira. Kung kailangang tumigil ako sa paglalaro ng basketball para lamang mabantayan kita, ay gagawin ko. Ikukuha kita ng mga bodyguards. Huwag mong intindihin ang gastos. I can afford it, ani Gabriel. Tutulungan din kita, Aki. Si Ryder naman yon. Ganon din ako, ani Rafael. Napakurap siya. She used to hate men dahil sa pag-iiwan sa kanya ng ama niya at sa mga kalupitang naranasan niya sa mga ito. Ngunit ang mga lalaking ito ay pinatutunayan sa kanyang hindi lahat ng mga lalaki ay masasama. Napahikbi siya. Niyakap siya ni Satin. Hindi ka namin papabayaan, Aki. We are all part of one family. Magtutulungan tayo. Tuluyan na siyang napaiyak. Matagal na pinag-isipan ni Aki ang naging desisyon niya. At kahit batid niyang tututol ang lahat sa naging pasyon niya, natitiyak niyang iyon ang pinakatamang gawin niya. Sabihin ng isang pagpapakamatay iyon, pero hindi niya maaatim na mapahamak pa ang ibang tao dahil sa kanya. Siya ang target ng mga Yakuza, ngunit muntik nang mapahamak si Elsie. Ngayong pati si Gabriel ay involved na, lalong dapat siya magpakalayo-layo sa pamilya ng Laguarga. Hindi niya mapapatawad ang sarili niya kung dahil sa kanya ay mawawalan ng kasintahan ang sino man sa mga babaeng animo naging mga kapatid na niya. At si Michael, natitiyak niyang ihaharang nito ang sarili para lamang maprotektahan siya. Ayaw niyang mapahamak ang lalaki. Utang niya rito ang lahat, kaya niya naranasan ang pagkakaroon ng isang tunay na pamilya. Ipinaliwanag niya ang kanyang desisyon sa sulat na iniwan niya sa kanyang kwarto. Alam niya, hahanapin siya ng mga ito, ngunit mabibigo ang mga ito. Dahil ang sinabi niya sa sulat ay magtatago siya. Ang totoo ay dadalhin niya mismo ang lion sa Japan sa mga may-ari nito. Haharapin niya mismo ang mga gustong magpapatay sa kanya. Tiyak na ang kamatayan niya, ngunit mamamatay siyang lumalaban, pero hindi siya mag-iisa. Binuksan niya ang pinto ng kwarto. Napatingin siya sa lalaking nakahiga sa kama. Muli ay napagmasdan niya ang napakagandang mukha nito. Isang mukhang hindi aakalain nino man na pagmamayari ng isang assassin. Ngunit dahil sa mukhang iyon, kaya marahil ay nalalansin nito ang mga kalaban.
Nakukuha nito ang tiwala ni Numan bago ito umatake. Inalis niya ang tingin sa mukha nito. Idinako niya sa leeg nito na may plaster cast pa. Kailangan ko na bang uminom ng gamot, nurse? Pasisa nito. Parang hindi siya nakikilala nito. Nilapitan niya ito. Nagpanggap siyang nurse para malagpasan niya ang mga bantay nitong pulis sa labas ng pinto. Imbes na sumagot ay isinuot niya sa kanang kamay nito ang bracelet na inimbento ni July. Makinig kang mabuti sa akin. Oras na may gawin kang di ko magustuhan, malakas na boltahe ng kuryente ang dadaloy sa katawan mo sa pamamagitan ng bracelet na yan. Napangiti ito. Naging inosente ang maganda nitong mukha. Pinindot niya ang button na nasa bracelet na suot niya. Biglang napaigtad ito. Siguro naman ay di mo naiisipang biro ito. Aniya. Anong kailangan mo? Bakit mo ito ginagawa? Kinuha niya ang damit nito mula sa maliit na cabinet ng kwarto. Ibinato niya ang mga iyon dito. Magbihis ka. Aalis tayo. Utos niya. Bagamat puno ng pagtataka ay tumalima ito. Natakot na muli makuryente. Tumalikod ito sa kanya ng mabilis at nagbihis. Inaasahan na niyang makita ang tattoo na simbolo ng pagiging miyembro nito ng Yakuza. Ngunit bukod doon ay nakita rin niya ang napakaraming peklot sa katawan nito. Animo nagdaan ito sa isang napakahirap na pagsubok o pinarusahan nito ng husto. Ang ilan ay mukhang matagal na nitong nakuha, pero marami ang tila kakahilom pa lamang. Lumarawan sa isipan niya ang dugong katawan nito, puno ng sugat. Nakaramdam siya ng awa, ngunit nalagpasan ng lalaking ito ang lahat ng iyon. Nabuhay ito. Ayaw man niya ay nagsimula na rin niyang maramdaman ang isang klase ng paghanga sa katatagan nito. Ipinilig niya ang kanyang ulo. Hindi siya dapat makadama ng awa o paghanga sa isang pusakal na katulad nito. Saan tayo pupunta? Usisa nito nang makapagbihis na. Sasamahan mo ako pabalik sa amo mo, Ishmael. Amo? Pupunta tayo sa Japan. Isang oras na silang nagbabiyahe. Nanatiling tahimik ang babae sa tabi ni Ishmael. Mula nang tumakas sila mula sa ospital sa pamamagitan ng paggamit ng mga bedsheets bilang lubid para makababa sila mula sa bintana ng ospital na room ay hindi na siya nito kinausap. Nang mag-alok siya na lang ang magmamaneho sa dala nitong kotse ay basta na lamang siyang itinulak nito sa upuan sa tabi ng driver's seat. Wala sa itsura nito mga katangi ang taglay nito. May kaliitan nito. Siguro ay 4'10 or 4'11 lamang ito. Balingkinitan ng katawan nito, maputi at baby-faced. Makikita rin sa mga mata nitong singkit ang pagkakaroon nito ng dugong hapon. Ngunit sa sandaling nakilala niya ito, napatunayan niyang hindi lamang ito matapang at mautak. Matindi rin ang determinasyon nito. Hindi ito mapipigilan sa gusto nitong gawin. Paano ako makakapunta ng Japan gayong wala akong passport? Natitiyak kong may ipinag-iiwanan ka ng mga gamit mo, Ishmael. Hahanapin muna natin ang mga iyon. Alam mo ang pangalan ko, ngunit hindi ko alam ang pangalan mo. Hanggang ngayon ba'y nagpapanggap ka pa rin isang amnesiac? Kung napapaniwala mo ang mga doktor at pulis, ibahin mo ko. I don't believe na basta mo na lamang makakalimutan na isa kang mamamatay tao at ako ang target mo. Mariin itong sabi. Ayon sa mga doktor, kaya ako nalimutan ang mga bagay na sinasabi mo ay dahil masyadong traumatic iyon para sa akin. Mas pinili ng isip kong alalahanin yung mga panahong masaya pa ako. Nung buhay ang inay ko at... Shut up! Huwag mo nga akong dramahan dahil hindi tatalab sa akin yan. Hindi mo pa sinasabi sa akin ang pangalan mo. Importante ba yun? Gusto mo bang tawagin na lang kitang Miss? Madam? O sige, Madam na lang itatawag ko sa'yo. Nang iinis ka ba? Ang gusto ko lamang ay ipaliwanag sa'yo ang sitwasyon ko. Anong maaari mo ipaliwanag? Kung totoo ang sinasabi mong isa akong hard killer at ikaw ang papatayin ko at hindi totoong nagka-amnesia ako, nanganganib ka sa akin, hindi ba?
Hindi mo ako masasaktan habang suot mo ang bracelet. O gusto mo pang bigyan kita ulit ng sample? Maraming paraan ng isang assassin para mapatay ang kanyang target. Kahit ano ay maaaring niyang gamitin. In fact, kung taglay ko ang memories ko, makakagawa ko ng paraan para di mo ma-active ang bracelet na to. Pero bakit wala akong ginagawa? Umingos ito. Lihim siyang napangiti. Malay ko kung anong laman ng utak mo. Guys like you have sick minds. May mga sira kayo. Dahil tanging mga taong siraulo lamang ang magagawang basta na lamang pumatay ng tao. Hindi niya maipaliwanag kung bakit naaapektuhan siya ng sinabi nito. Ibinaling niya ang kanyang tingin sa labas ng sasakyan. Ilang oras na lamang at lalatag na ang dilim. Nagpatuloy ang tahimik nilang paglalakbay. Nang dumating sila sa Maynila ay gabi na. Pagkatapos nilang mag-takeout ng pagkain sa isang fast food outlet, ay dinala siya ng babae sa isang mumurahing motel. Hinayaan siya nitong makakain bago nito ipinosas ang kanyang kanang kamay sa kama. Anong akala mo? Matutulog ako nang di mo natitiyak na di ka makakatakas? Wika nito sa kanya. Naisip ko nang itatali mo ko. Pero ang pusasan? Saan mo to kinuha? Retired policeman ng lolo ko. Hiniram ko yun sa kanya. Hiniram o ninakaw? Hiniram. At pwede ba, huwag ka magpatawa. You're a cold heartless killer. Hindi bagay sa'yo mag-comedy. Bakit mo to ginagawa? Kung pupunta ka sa Japan, para nagpakamatay ka na rin. Hindi mo maiintindihan ang dahilan ko, Ishmael. Kung wala man akong puso, may isip ako. At ayon sa isip ko, napaka-illogical ng ginagawa mong to. Illogical? Ano naman ang ginagawa ko ay mamatay pa rin ako. You can no longer kill me. Pero yung mga ipapadala ng amo mo ay tiyak na magtatagumpay. Kung magtatago ako at hahayaan kong protektahan ako ng pamilya ko, pati sila'y madadamay. I don't want that to happen. Pero ayoko rin basta na lamang hintayin ang kamatayan ko. I am going to Japan to face your masters. Alam kong kamatayan na naghihintay sa akin doon. Ngunit sisiguruhin kong sa pagkamatay ko ay maililigtas ko ang pamilya ko. Higit na mahalaga para sa akin ang mabuhay sila. I owe them my life and my happiness. Besides, I have lived my life. There will be no regrets kung sakali mang mamatay ako. Hanggang sa lumalim ang gabi ay nanatili sa kanyang isipan ang sinabi nito. Mula sa kilalalagyan niya ay tanaw niya ito. Hindi maganda ang tulog nito. Pabiling-biling. Tila dinadalaw ng masamang panaginip o dahil ba nararamdaman nito ngayong gabi na ito na mamamatay. Madali niyang nadistrungka ang posas sa kanang kamay niya. Ang bracelet ay hinayaan niya. Kaya niyang tiisin ang sakit na ibinibigay nito. Baliwala iyon sa mga napagdaanan na niya. Tahimik siyang bumaba ng kama. Ang hindi niya nagawa noon sa asyenda ay magagawa na niya ngayon. Hindi magiging hadlang ang kas sa leeg niya. Maski isang kamay ay kaya niyang patayin si Akira Laguarga. Pinagbasdan niya ang mukha nito. Nagawa niyang paniwalain ng lahat ng taong nagkaroon siya ng amnesia. Ngunit hindi ang babaeng ito. Wala itong pruweba, ngunit malakas ang kutob nito. Sumimasen, I'm sorry. Kailangan niyang tuparin ang kanyang misyon. Sa tulong ni Ryder ay natagpuan ni Michael kung nasan sina Aki at Ishmael. Naging madali para sa kanyang kumbinsihin ang may-ari ng motel na buksan ang kwartong kinaroroonan ng dalawa. Nakahiga sa sahig sa tabi ng pinto si Aki. Tulog ito. Ang lalaki nakaposa sa kama. Nakaupo ito, nakatungo ang ulo. Ngunit agad itong nag-angat ng mukha nang maramdaman nito ang pagpasok nila ni Ryder. Nagtama ang mga mata nila ng lalaki. Diretso pa rin ito kung tumingin. Walang kinatatakutan. Ngunit pakiwari niya ay nagkaroon ng kung anong pagbabago sa mga mata nito. Nabalik na ba ang alaala nito? Kung magbalik man iyon, ang dapat na nakikita niya ay ang kawalan ng emosyon ng isang mamamatay tao, ang kakaibang kalungkutan sa mga matang nakatingin sa kanya. Inalis niya ang tingin mula rito. Ibinaling niya kay Aki.
Ginising niya ito. Gulat na gulat ito nang makitang silang dalawa ni Ryder. Akala mo ba basta ko na lang papayagan itong suicide mission mo? Pagalit niyang sabi ni Rito. Pabayaan mo na ako, Michael, para sa kaligtasan nito ng bumuong pamilya natin. Umiling siya. Hindi ako papayag na mapahama ka, Aki. At kung hindi kita mapipigilan doon sa asyenda, sasamahan kita kahit saan ka pumunta at kung ano man ang gawin mo. Alam kong kaya mo ipagtanggol ang sarili mo, but you would still need a backup. Hindi rin ako basta-basta mananahimik sa isang tabi, Aki. Dagdag ni Ryder. You are both crazy. Bulalas nito. Nanatiling walang imik si Ishmael mula nang dumating ang dalawang lalaki. Pinakinggan lamang niya ang planong ginagawa ng tatlo upang mapigilan ang pagdating pa ng mga katulad niya. Base sa mga nalaman ko sa mga Yakuza, sino man ang makalaban ng grupo nila ay di nila titigilan hanggat hindi nila napapatay. But there's a possibility of reprieve kung iuutos ang pinakamataas sa pinuno na hayaan ng mabuhay ang markadong tao. Batas ang utos niya at natitiyak kong susundin iyon ng mga nasa ibaba niya. Sabi ng lalaking may pangalang Ryder. Sinulyapan siya sa kinaroroonan niya ang lalaking tinawag nilang Michael. Magiging posible lamang iyan kung ang nag-utos sa kanya ay hindi niya mismong pinakapinuno ng organisasyon. Pero paano niya masasabi sa atin kung nananatili siyang amnesiac? Hindi ako naniniwalang nakalimot talaga siya. Umaarte lamang siya. Wika ni Aki. Akira, kung umaarte lamang siya, hindi ka na namin dapat inabutan pang buhay. Baliwala sa mga taong tulad niya ang posas. And the evangelized bracelet won't bother him. Sanay siya sa anumang klase ng pahirap at sakit. Nanlaki ang mga mata ng babae. Inilagay ko sa kanang kamay niya ang posas kagabi, pero nasa kaliwa na niya ito ngayon. Bulalas nito. Sabay na napatayo ang dalawang lalaki. Iniharang ang mga katawan sa babae. Huminga siya ng malalim. Useless nang ipagpatuloy niya ang pagpapanggap. Tumayo siya. Walang anumang inalis ang posas sa kanyang kamay. Kumuyom mga kamay ni Ryder. Humanda ito sa pakikipaglaban. Ngunit nagtaka siya na mag-relax si Michael. Nakaalpas tuloy si Akira at tulad ni Ryder ay pumorma na rin ito sa paglaban. Nasa iyo ang lahat ng pagkakataon para ikasakutuparan ng misyon mo, Ishmael. Bakit hindi mo yun ginawa? Usisa ni Michael. I decided to retire. Tumitig siya sa mukha ni Akira. Hindi ito dapat mamatay. Maraming nagmamahal dito at higit na may karapatan ito sa buhay. Ano ngayon ang binabalak mo? Ani Michael. I'm going back to Japan. Wala na kayong dapat na ipag-alala pa. Akira will be safe from now on. Naglakad siya palabas ng pinto. Bakit mo to ginagawa, Ishmael? Habol sa kanya ni Aki. Nilingon niya ito. Dahil higit kang may karapatang mabuhay kaysa sa akin. My life means nothing. No one cares whether I live or die. Isa lamang akong gamit para sa organisasyon. Maraming malulungkot kapag mawawala ka, Akira Laguarga. Nagulat ito sa sagot niyang iyon. Hindi kita pipiliting maniwala sa akin. Anya. Maging ako'y hindi makapaniwala na nasa loob ng maikling panahon ay magagawa mong maipaintindi sa akin kung ano talaga ang mahalaga sa buhay ng isang tao. Ishmael, nagkibit balikat siya. Forget it, Aki. Anya, kalimutan mo na rin ako dahil hindi na ito ang huli nating pagkikita. Sasabihin mo ba sa organisasyon ninyong maisakutuparan mo ang iyong misyon? Ani Ryder. Tumango siya. Sa ganoong paraan ay hindi sila magpapadala rito ng katulad ko. At may dala na rin akong pruweba. Hinugot niya sa kanyang bulsa ang Black Lion figurine na kinuha niya kagabi sa bag ng dalaga. Kung hindi ka nila paniwalaan, buhay mo ang magiging kapalit ng desisyong ito. Si Michael ang nagsalita. Nakahanda ako. Nabuhay ako sa karahasan. Ganun lang dapat ang maging wakas ko, hindi ba?
But you and your family deserve a happy and peaceful life. Pagkasabi niya niyon ay walang lingon-likod niyang iniwan ang mga mata nito. Batid niyang patungo siya sa kanyang kamatayan. Ngunit pagkalipas ng napakatagal na panahon, ay ngayon lamang naging napakagaan ang dibdib niya. Malaya siyang mamamatay. Masaya dahil kahit sa huling pagkakataon ay nagawa niyang itama ang isang mali. Iligtas ang isang inosenteng buhay. Wala na si Ishmael. Ligtas na rin siya. Dama niya ang katotohanan sa mga salita nito. Katunayan na rin ang hindi nito pagpatay sa kanya kagabi. Isang kaaway ang tingin niya rito. Pero ngayon, tiningala niya si Michael. Michael, aniya, tama bang payagan nating isakripisyo niya ang kanyang buhay? Desisyon niya yon, Aki. You have to respect that. Ito rin ang paraan niya para magkaroon uli siya ng kontrol sa kanyang sariling buhay. Whatever happens, nasisiguro nating natagpuan na niya ang kanyang puso, ang kanyang konsensya. Tiningnan niya si Ryder. Wala tayong magagawa para baguhin ang desisyon niya. Iyon ang best decision sa sitwasyong ito. Paano ako matatahimik kung alam kong nabuhay ako dahil siya ang mamamatay? Kinabig siya ni Michael sa dibdib nito. Hindi natin siya kilala. Hindi natin alam kung ano talaga nangyari sa kanya at naging ganun siya. But we knew that in the end, natuklasan din niya ang tamang landas. You should always remember him and his sacrifice. You should always remember and live your life to the fullest. Iyon lang ang tanging magagawa natin. That's so unfair para sa kanya. Maybe, ngunit dapat mo naiintindihin na ito ang desisyon niya. He's a warrior. Respect his decision, Aki. Hindi niya kailanman makakalimutan si Ishmael. Mapapabilang na ito sa mga lalaking bibigyan niya ng respeto at paggalang, kahit sa alaala man lamang. Ano nangyari kay Ishmael? Usisa ni Mrs. Gate. He died in Japan. Napakalungkot naman pala ng naging kapalaran niya. He was never given a chance to be happy. Kung minsan ay ganun talaga ang buhay. You know what? I can't help thinking na kaya din niya magawang patayin si Aki ay dahil na in love siya dito. Aki is very cute at maintindi rin ang personality niya. Batid ni Arabella kung sinong lalaking nakapagpaibig sa matigas na puso ni Akira Leguarga. Ngunit hindi magandang malathala iyon sa libro ni Mrs. Gate. Karapatan ni Aki na sarilinin na lamang ito. Besides, isa lamang iyon sa pagkakatagong lihim ng mga Leguarga. Muling tumayo si Ishmael. Binaliwala niya ang sakit na dulot ng tama ng bala sa kanyang hita. Hinigpitan niya lalo ang hawak sa kanyang baril. Hindi siya maaaring mamatay hanggat hindi niya natitiyak na mabubuhay si Akira. Ano sa tingin mo mangyayari kung kakalabatin mo ang gantilyo ng baril na iyan, Ishmasan? Mariing sabi ng Kyodai. Kulang pa bang kabayaran ng buhay ko at ang pagbabalik ko ng Shishikuro? Pag-aari ko ang buhay mo at wala kang karapatang humingi ng kahit anong kapalit niyan. At mananatili ang desisyon ko. Mamamatay si Akira Leguarga. Kung ganoon, mauuna kang mamamatay kaysa sa kanya. Itinutok niya ang baril dito. Naglabasan ng mga tauhan nito sa paligid niya. Ngumiti ito. Bago mo magamit yan, Ishmasan, ay tadtad ka na ng bala. Yamero! Matigas na utos ng isang malakas na boses na pumigil sa pagkilos ng lahat. Napatingin sa bagong dating na lalaki at sa mga kasama nito ang lahat ng mga mata. Nakilala niya nagsalita. Ang Oyabon, ang pinakapinuno ng organisasyon. Ngunit hindi siya makapaniwala nang makilala ang lalaking nasa likuran nito, si Michael Leguarga. Naiiwan kay Akira ang pamamahala sa asyenda sa mga pagkakataong paluwas-luwas si Satin sa Maynila linggo-linggo. Nagsimulang mangyari iyon mula nang maging kasintahan nito si Gabriel. Kaya naman niyang asikasuhin ang everyday activity sa asyenda. Ngunit kung minsan, tulad ngayon, kailangan ng personal involvement ni Satin. Kapag dumarating ang ganitong pagkakataon, personal na sinusundo niya ang dalaga sa bahay ni Gabriel.
Kung tatawagan lang kasi niya ito ay matatagalan pa, hindi matataranta. Habang papunta siya sa bahay ni Gabriel ay muling sumingit sa isipan ni Ishmael Cristobal. Ilang buwan nang nakakaraan mula nang magbalik ito sa Japan. Sa loob din ng mga panahong iyon ay nabalik sa normal ang buhay nila. Natiyak niyang tinupad ng lalaki ang sinabi nito. Ngunit posible rin sa ginawa nitong pagliligtas sa kanya ay namatay ito. Isinakripisyo na nga ba nito ang buhay niya? Sa tuwing maiisip niya iyon ay hindi siya matahimik. Desisyon niya ni Michael. Ngunit nakokonsensya pa rin siya. Nabigyan siya ng pagkakataong mabuhay. Ngunit ang lalaki, ano na talaga nangyari dito? Wala siyang anumang balita tungkol dito. Kung namatay nga ito sa pagsuway nito sa utos ng organisasyon, malabong may makakaalam pa sa kinaroroonan ng bangkay nito. Baka tinapon na lamang yun sa dagat. Ibinaon sa ipinilig niya ang kanyang ulo. Ayaw niyang isiping patay na si Ismael. Gusto niyang umasa na buhay pa ito, na nagkakaroon nito ng ikalawang pagkakataong mabuhay. Sa buong buhay niya ay ngayon lamang may taong nagsakripisyo ng ganito para sa kanya. Isang taong hindi niya kaano-ano o kakilala man lang. Bakit mo ginawa yun, Ishmael? Ang paulit-ulit na lamang niyang naitatanong sa sarili. Nang makarating siya sa gate ng bahay ni Gabriel ay labis siyang nagtaka nang walang nagbukas sa kanya kahit ilang beses na niyang pinindot ang doorbell. Inilabas niya ang personal key niya sa gate. Ibinigay iyon sa kanya ni Gabriel bilang pasasalamat sa ginawa niyang pagtulong sa aberyang nangyari sa relasyon nito kay Satin noon. She can come and go anytime sa bahay nito. Nang makapasok siya sa gate ay naging malinaw sa kanya na wala ngang tao sa loob. Ang bahay ay wala na ring mga gamit. Mangilan-ngilan siyang at nasa mesa lamang naroon. Imposibleng nanakawan ng bahay. Mas tamang isiping nagkaroon ng lipatan. Pero saan naman lumipat si Gabriel? Nagpunta siya sa likuran ng bahay. May tubig pa ang pool doon. At dahil malinis at maayos pa rin ang paligid ng bahay, malinaw na ilang araw pa lamang nakapagpapalipat ang binata. Papasok na sana siya uli sa bahay nang maramdaman niyang tila may nagmamatsyag sa kanya. Nakiramdam siya. Nagpalingalinga siya. Isang aninong nahuli ng mga mata niya sa likuran ng malaking acacia tree sa tabi ng bakod. Diretso siyang naglakad doon. Baka itong naiwang bantay o iyong hardinero na nag-aalaga sa garden. At dito na po nagtatapos ang part 5 ng ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang susunod pang mga kabanata. Maraming salamat po. God bless and stay safe.